kanya napagpasok. Siya yung nakalutang. Anong tawag yun? Praise the Lord. Pero all white lang siya na nakaganyan. Tapos yung balabal niya, yung suot niya, hanggang dito na damit, na kulay white. Tapos parang pag ganun yung hawak na kulay white ulit, tapos ganun din, pa-X na ganyan. Tapos nakalugay yung buhok niya na hanggang dibdib. Pati yung balbas niya, kulay white lang din talaga siya, tapos mapakaliwanag. Pero yung mata niya, kulay green. Tapos nakangiti siya. Kasi yung paa niya nakaganyan. Siya nakalimutan. Pero may butas. Kasi yung lisin, hindi pa pala ba pagkaano ba ng posyo? Pagkaano ba ng posyo? Pagkabuhay. Kaya pala may mga... Pero may butas pa rin yung paa. Pati yung kamay niya, kaya nakaganyan siya. Pero nakaganyan siya, hindi siya nakaganyan. May butas din yung kamay. Pero all white lang po talaga. May liwanag na lumalabas. Ilang kapanista. Interpretasyon, Ginoong Sander. Ang maraming nasa akin, sa bakit ng iyong pangalan, kami patawarin sa aming mga kasalanan. Ama, nababatid mo ang aming mga kahinaan. Kami iyong unawain, kami iyong baguhin, kami iyong hipuin, kami ay pagkalooban ng pagpapatawad at pagbabago. Ito ay panalangin ko sa iyo. Ang aking espiritu ay dumadalangin sa iyo. Itinataas ko sa iyo ang aking mga panalangin. Panalangin sa aking mga mahal sa buhay. Panalangin sa aking kapwa. At panalangin sa mga kaluluwa na naliligaw at wala ng pag-asa. Ama, ito ang panahon ng pananalangin sa iyo. Baguhin mo ako. Baguhin mo ang aking kapwa. Baguhin mo ang mga kaluluwa. Upang kami ay marapat-dapat na sumayong kaharian at kaluwalhatian. Ito ang panalangin ko sa iyo. Mga kapatid, tayo ay manalangin sa Diyos. Huwag natin ipawalang bahala ang ating buhay sa mundo. Marami ang nakakalimot. Marami ang patuloy na nagkakasala. Marami ang nagmamataas. Marami ang hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang aking espiritu ay nag-iwika sa inyo. Ang espiritu ng Diyos ay sumasa inyo rin, gayon din sa akin. Ako ay mangungusap sa inyo na manalangin ngayon. Ang tahanan na ito ay tahanan ng mga panalangin. Huwag nating hayaan na hindi tayo pakinggan ng ating Ama na kataas-taasan. Ang aking espiritu ay nangungusap sa inyo. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating mga puso.
puno ng karumihan, puno ng kabulungan, puno ng pagmamataas, puno ng pagkalimot. Ang pagkakataon nito ay paghingi sa Diyos ng kapatawaran upang tayo ay Kanyang halugan at Kanyang pakinggan. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin, sumasa inyo, at sumasa lahat. Ang tahanan ito ay tahanan ng mga panalangin. Panalangin ang gawin sa tahanan ito. Panalangin ang gawin sa tahanan ito. Panalangin ang gawin sa tahanan ito. Yan ang aking nais na sabihin sa inyo. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Ipakita sa ating gawa ang ating pananampalataya. Pinakikinggan ng Diyos ang may malinis na puso at punong-puno ng kababaan ng loob. Tandaan ninyo, mga kapatid ko, sa ating Diyos na lumikha, ang pag-ibig ang ating panatilihin sa ating buhay. Marami ang nawawala nito. Marami ang nakakalimot ito. At marami ang bumabaliwala sa pag-ibig na ito. Mga kapatid, nalalapit na, nalalapit na, nalalapit na ang kawakasan ng mundo. Darating ang panahon na hindi na natin maririnig ang wika ng Diyos sa mundo. Kaya habang tayo ay nabubuhay, huwag nating ipawalang bahala ang kanyang mga wika. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Makinig kayo sa akin. Kayong mga nakikinig ay para sa Diyos na lumikha sa akin at sa iyo, mga kapatid. Ang aking Espiritu ay umiiral ngayon sa tahanan ito. Kaya't nakikinig sa akin ang may Espiritu Santo. Kayo ay magtanong sa inyong kaisipan kung kayo ay hindi na nakikinig sa akin. Tandaan ninyo, kayo ay may kalayaan. At hindi ko kayo pinipigilan sa inyong kagustuhan. Ngunit pakatandaan ninyo, kung nais ninyo maligtas, makinig kayo sa akin. Kung nais ninyo mabago, makinig kayo sa akin. Kung nais ninyo mapatawad, makinig kayo sa akin. Dahil ang aking Espiritu ang Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, ako'y nagsusumamo sa Diyos na tayo ay patawarin. Mga kapatid, tulungan ninyo ang aking Espiritu na manalangin ngayon. Sabay-sabay natin iyoko ang ating mga ulo. At isipin natin ang ating mga panalangin sa Diyos ng may kababaan ng loob at pag-ibig na totoo. Tandaan ninyo, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang lahat sa atin. Nakikita ng Diyos na tayo ay totoo sa Kanya. At nakikita rin ng Diyos na tayo ay hindi totoo sa Kanya. Walang lihim na hindi nalubunyan.
lahat ay magaganap sa panahon ng Diyos. Hiningan ninyo ang pagpapatawad sa Diyos, mga kapatid. Kayo'y aking mga kapatid. Ako ay inyong kapatid. Magtulungan tayo sa pananalangin sa Diyos. Siya'y hindi namulugod sa mga gawang masama sa mundo. Ang ating dapat na gawin, manalangin. Manalangin, manalangin nang may kababaan na loob. Tandaan ninyo mga kapatid, pinakikinggan ng Diyos ang may kababaan ng loob at hindi ang may pagmamataas na kalooban. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Tayo ay pinagkalooban ng Diyos. Kaya't sundin natin ang kanyang kalooban. Kung nais natin na maligtas sa kahirapan ng ating espiritu at ng ating kaluluwa. Mga kapatid, pansamantala ang buhay sa mundo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay rito. Ngunit habang may pagkakataon, humihin sa Diyos ang tawad. Patawad sa Diyos. Patawad sa Diyos. Patawad sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ngayon. Siya'y nakikinig. Siya ay nakatingin. Siya ay nagmamasid ngayon sa atin. Ako ang anghel ng Diyos. Ang anghel na kumausap kay Maria. Ang aking kaanyuan ngayon ay nasa tahanan ito. Pinapahintulutan ng Diyos na ako ang magbigkas sa inyo. Dahil ang Diyos ay nakakabag at nalulungkot. Marami ang hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay ang umibig sa kanyang kapwa. Ang kalooban ng Diyos ay magpatawad. Ang kalooban ng Diyos ay ang kababaan ng loob. Marami ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nasana ang kanyang mga lingkod. Inyong tanungin ang inyong mga sarili, kung ako ba ay lingkod ng Diyos. Ako nga ito, ang anghel ng Diyos na kumausap kay Maria, si Gabriel. Makinig sa akin ang nais na pakinggan ng Diyos. Ang Diyos ay nalulungkot ngayon. Siya ay nakatingin sa inyo. Siya ay nagmamasid sa inyo. Tinitingnan ng Diyos ang inyong mga puso.
nagmamasid ang Diyos. Lahat ng narito sa tahanan ito, pumarito kayo sa akin. Kayo ay makinig sa akin. Hindi ang batang ito, hindi ang kapatid na ito, hindi tao ang nagwibika ngayon sa inyo. Ako'y anghel ng Diyos. Kung nais ninyo na kayo ay pakinggan ng Diyos, lumapit kayo ngayon sa aking harapan. Pansamantala lang, ako'y nakikiusap sa inyo. Lahat ng narito sa tahanan ito, makinig kayo at lumapit kayo sa aking harapan. Pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga banal at makasalanan. At tinitimbang ng Diyos kung ito ba'y para sa inyo at hindi para sa inyo. Ipanalangin ninyo ang inyong kakulangan. Ipanalangin ninyo ang inyong pagkalimot. Ipanalangin ninyo ang inyong mga kasalanan sa Diyos. Ako'y anghel ng Diyos ang nagpapahayag ito sa inyo. Ito ang kanyang kalooban. Ito ang kanyang nais sabihin sa inyo. Sa inyong puso at isipan ang kanyang mga wika at kautusan. Nahahabag ang Diyos sa inyo. Nasaan na ang inyong pagkakaisa? Nasaan na ang inyong pagsunod? Nasaan na ang inyong pagpapatawad? Nasaan na ang inyong kababaan ng loob? Ako ang nagmensahe sa inyo. Ako rin ang kumausap kay Maria. Nakikita ng Diyos ang inyong pagsunod ngayon. Kung kayo ba ay tumungo sa aking harapan, tinitimbang ng Diyos ang inyong kakulangan. Nais na kayo ay punuin ng pag-ibig at kababaan. Lahat ng nasa tahanan ito, pumarito kayo sa aking harapan. Kumakatok ang Diyos sa inyong pintuan. Inyong papasukin ang kanyang kaluwalhatian upang maghari sa inyo ang pag-ibig at kababaan. Dahil yan ang basihan na kayo ay anak ng kataas-taasan. Marami ang hinahanap sa inyo ng Diyos. Dahil marami ang nakakalimot na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasaan ito? Nasaan ang pag-ibig ninyo?
nasa kababaan loob ng bawat isa sa inyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay manatili. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, walang katapusan. Yan ang inyong ipakita sa mundong ibabaw. Kayo ay anak ng Diyos. Kayo ay iniibig ng Diyos. Kayo ay niyayakap ng Diyos. Kayo'y hinanap. Kayo'y hinahanap. At kayo'y hahanapin. Ganyan kayo kamahal ng Diyos. Kahit kayo ay nawawala, kayo ay hahanapin. Iyo po ang inyong maulunan. Idarangin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kasalanan. Idalangin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong karamdaman sa inyong katawan, sa inyong kaluluwa, at sa inyong espiritu. Hilingin sa Diyos na kayo ay pagkalooban ng pag-ibig na tunay at totoo. Yan ang nais ng Diyos. Maaari na kayong maupo. Ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay ang pag-ibig. Tandaan ninyo, kahit ang masamang espiritu ay may kapangyarihan, isa ang inyong pagkakaiba, ito ay ang pag-ibig. Gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan na magpahayag ng kalooban ng Diyos ng may pag-ibig na tunay at totoo na nagmumula sa Diyos. Kayo'y mga tao sa mundo. Kaya't akayin ninyo ang inyong mga kapatid na tao rin na katulad ninyo. Ipadama sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ipakita sa kanila ang kalooban ng Diyos. Yun ay ang pag-ibig, pagpapatawad at kababaan ng loob. Ako'y aakyat ng muli sa kaharian ng Diyos. Ito ang kanyang naisalin sa inyo. Ito na ang kanyang wika ngayon. Siya'y patuloy na nakatingin sa inyo. Ako ang kanyang ipinadala sa mundo upang sabihin sa inyo ang kanyang kalooban ngayon. Ito na ang kanyang wika at siya'y titingin lamang sa inyo. Pakatandaan ninyo, ang Ama ay hindi magwika ngayon dahil ang mensahe ito ay mula sa Kanya. Ang Ama ay nalulungkot. Ang Ama ay nahahabag. Ang Ama ay naluluha. Hinahanap niya ang pagkakaisa
sa kanyang mga anak sa mundong ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At ang kapayapaan ay sumainyo sa inyong tahanan, sa inyong puso at isipan. Panatilihin ninyo ang kapayapaan sa inyong tahanan. At ipakita sa inyong gawa na kayo'y lingkod ng Diyos. Mga tao, naway inyong paligayahin ng Ama. Siya ay nalulungkot ngayon. Kaya't ako ang kanyang ipinadala upang ipaalala sa inyo ang pag-ibig at kababaan ng Lord. Huwag ninyong hintayin na ito'y hanapin sa inyo ng Diyos. Ngayon pa lamang, ipakita na ninyo ang pag-ibig at kababaan ng loob na mula sa Diyos na makapangyarihan sumainyo ang kapayapaan. Purihin ng Diyos magpakailanman sa kanyang pangalan, sa pangalan ng kanyang anak, at sa pangalan ng Espiritu ng katotohanan. Aking muling paalala sa inyo, inyong pangitiin ng Ama sa pamamagitan ng inyong pag-ibig sa isa't isa, ang kababaan ng loob sa mundong ibabaw at pagpapatawad sa mga nagkasala, upang ang Ama manambalik sa Kanya ang kaligayahan na lagi niyang ibinibigay sa inyo. Ito ang panahon ng pananalangin sa Kanya. Mga tao, kayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Siya ay nakikinig ngayon. Siya ay nakatingin ngayon. Siya ay nagmamasid ngayon sa inyong mga tahanan. Siya ay kumakatok, inyong pabuksan, papasukin, at panatilihin. Itanim sa inyong mga puso at isipan ang pag-ibig at kababaan. Yun ang nais ng Diyos. Pag-ibig at kababaan ng Diyos. Purihin ang Ama. Purihin ang Anak. Purihin ang Espiritu. Amen.